Mga vloggers. Ayan. Oh, kaganda-ganda na ko ha. Magandang araw po sa inyong lahat, ano? Ngayon ay panahon ng tag-init. Itchat. Pero, ang aking may papayo, especially sa mga senior citizen, ha? Sa mga kayong dadako, siguraduhin ninyo may dala kayong payong. O kaya, face towel, especially tubig. Kasi dala ng panahon, mainit talaga. Diyan po nila mararanasan yung tinatawag na lang heat stroke. Kaya ingat na rin ha. Lalo na yung mga kapasanan. May mga kapasanan. Ingat-ingat po tayo, no? Ngayon, dito tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorca, si baby po sa dulo, Sir Baby. Bisita nila. Ngayon, tayo po'y mag-aharal ng magandang balita o salita ng Diyos sa Biblia. Ngayon, ang ginagamit po natin Biblia, poema ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po sa Biblia, doon lang natin makikita yung dakong patutunguhan ng tao. Ang Biblia lang ang pwedeng mag-describe. Hindi tayo. Tandaan nyo, kasi bilang tao, wala tayong magagawa dyan eh. Pero yung sa Biblia po, yun. Kaya kanina meron akong Bible study. Akala niya, hindi totoo yung impyerno. Nang binasa ko, sabi ko, ayan si Yeso nagturo ng impyerno. Doon niya nalaman, sabi niya, ngayon ko lang nalaman. Ilang taon yon? 71 years old. Isipin nyo, 71 years old, ngayon niya lang nalaman na may impyerno pala. Sa barangay 97. Kapagpakad din kagaya namin, si Kuya Manny Garcia. Ayun, dito sa Biblia, meron pong ganitong nakalagay, ano? Okay, kukunin muna natin. Paradise. Sa Tagalog, paraiso. Basahin po natin sa English at saka natin tatranslate sa wikang Tagalog. Paradise is that part of the spirit world in which the righteous spirit who departed from this life awaiting the resurrection of the body. It is a condition of happiness and peace. Yan. Yung paraiso, ayon sa binasa natin, ito yung patutunguhan ng mga matwid na espiritu, ibig sabihin matwid na tao. Pag sila po ay namatay na dito sa ibabaw ng lupa. At naghihintay sila doon ng resurrection. Ibig sabihin resurrection. Hanggat nandun ka, maghihintay ka patungo sa langit. Yan, resurrected, ibig sabihin pakyat sa langit. Napakaganda itong paraiso ng Diyos. Yung nakatikim ng paraiso ng Diyos, sa Biblia, babasahin natin yung sa Lucas 23. Tingnan nyo po ang sinabi ng ating Panginoong Yesukristo. Magandang makita natin ito, lalo na ngayon, nalalapit na po yung mahal na araw. Dito po sa San Lucas, chapter 23. Yan. Meron nakalagay dito sa chapter 23 mula sa 32 ang basa. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. So, kita nyo? Dalawang kriminal. Hindi ba yung nakapako sa cross? Dalawa. At saka gitna si Jesus. Kaliwat kanan po sila. Itong isa, ang sabi kay Jesus, kung ikaw ang tagapagligtas, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. Yung isa naman, ang sabi niya,
Hindi ka ba natatakot sa Diyos sa ginagawa mong yan? Tayo man pinaparusahan ng kamatayan kasi nga tayo ay mga kriminal. Pero itong si Jesus, sasabi niya, nakatingin siya kay Jesus, walang ginawang kasalanan yan. Tayo lang ang dapat patahin. Kasi nga, criminal tayo. Pagkatapos, anong sabi niya? Jesus, alalahanin mo ko ha, pag naghahari ka na sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus, oo, isasama kita ngayon di sa paraiso. Oh. Yung paraiso po, binasa natin, ano? Ito po ay galing sa concordance ng Bible. Imbis na dali ko po yung concordance, baka pa yun eh. Ang ginawa ko, sinulat ko na lang dito. Na yung paraiso, paradise sa kaulugan, ito'y dako ng ligaya, saya. Yung pupunta sa paraiso, ang sabi dito, yung mga matuwid na tao. Tandaan po ninyo, lahat tayo hindi tayo matuwid. Pero pag ang buhay natin, isunuko natin kay Jesus, tayo po ay magiging matuwid sa Kanya. Tandaan nyo, tayo po ay magiging matuwid. Kaya hanggat nabubuhay tayo, may pagkakataon pa tayo, mahayos ang ating patutunguhan pagdating ng kamatayan. Yung nakapako na yon na isang kriminal, magandang halimbawa yan na tularan natin. Meron tayong makukuhang aral dyan. Kahit na mamamatay ka na lang, pwede ka pang may salba ang iyong buhay. Siyempre, wala na magagawa eh. Nakapako na sa krus yun eh. Kaya, ganun na lang ang kanyang kompesyon. Kumpisal na siya. Ikinompes na niya ang buhay niya kay Jesus. Na pagkatapos niyang depensahan si Jesus sa kanyang kasama, isang kriminal, ang sarili niya naman ang inabili niya kay Jesus. At sinabi naman ni Jesus, oo, isasama kita ngayon. Yung araw na ngayon, namatay po si Jesus, namatay din yung dalawang salarin. Hindi po namatay sila bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, hindi. Yung araw na yon, namatay po silang tatlo. Yung dalawang salarin na magnanakaw, pusakal na kriminal, at saka si Jesus na walang kasalanan. Ibig sabihin, nagawa na po ni Jesus ang kanyang tungkulin sa tao. Ang tungkulin po ni Jesus ay walang iba kundi isalba tayo sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Wala po tayong kakayahan magbayad ng hutang sa Diyos. Wala. So nakita ng Diyos, wala tayong kakayahan. Kaya ginawa ng Diyos, pinadala po si Jesus sa mundo natin kinalalagyan. Anong trabaho ni Jesus? Isalba tayo. Iligtas tayo sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Sapagkat pag nasa apoy ka ng impyerno, kaibigan, kahit ipagdasal ka pa ng ipagdasal ng iyong mahal sa buhay na buhay pa, hindi ka na rin may dadasal, kaibigan. Kasi ang isang patay ay hindi na dapat ipagdasal. Patay na yan. Ang ipinagdadasal po yung mga taong buhay. Tingnan nyo po ang turo ni San Pablo. Ang kanyang itinuro po sa atin, babasahin natin. Ang ipinagdadasal ay mga taong buhay. Hindi po mga taong patay. Ganito po ang nakalagay sa unang Timoteo chapter 2 verse 1 hanggang 4. Babasahin natin, ano? Tayo po ay gumagamit ng Biblia para hindi tayo maisahan ng dyablo. Una sa lahat, ipinagigiusap kong
Idulog ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2, dalangin rin nyo ang mga ari may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. 3, ito ang mabuti at kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4, ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Mismong sabi ni Pablo, ang ipagdasal mo yung mga taong buhay. Hindi po yung mga patay. Kasi kahit ipagdasal mo po yung patay na, hindi na po kinikilala ng Diyos ang ginagawa mo yun. Ibig sabihin, Diyos-less lang, kaibigan. So, anong dapat natin gawin? Ang pinagdadasal ay mga taong buhay. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga namatay na, huwag na po ninyong silang ipagdasal. Kaya yung nakapako sa cross, habang buhay siya, nangumpisal na siya. Tayo man po pwede natin gawin yan. Tingnan niyo po ang sabi sa Biblia. Dito po sa libro ng awit o salmo, ganito po nakalagay. Doon sa Biblia kasing salita ng Diyos Biblia, salmo nakalagay doon. Dito naman awit. 121 verse 1 and 2. Doon sa mga burol, ako'y natingin, sa klolo sa akin saan manggagaling. 2, ang angad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa 24:8, tulong natin kailangan kay Yahweh nagmumula sapagkat itong lupa at langit, tanging siya ang lumikha. Tayong mga tao po, bago tayo malagutan ng hininga, may pagkakataon pa tayo lumapit sa Diyos. Kagaya ng nakapako sa krus. At kapag tayo tatawag sa Diyos, ang sabi ng Diyos mismo, dito po sa Jeremias, ito po, ang sabi ng Diyos ay ganito po nakalagay. 3, kung manalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may waga na hindi mo pa nalalaman. Tayo po ay pag lumapit sa Diyos, kagaya ni Pablo, kinahabagan ako ng Diyos. Tayo rin po, kakahabagan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kahawahan tayo ng Diyos. Kaya ang tawag sa Kanya, Diyos ng saklolo o Diyos ng awa. Kasi po, mahawain siyang Diyos. Kaya paglalapit tayo sa Kanya, hindi po tayo mapaparusahan. Amen po ba? Napakahalaga po nito. Kaya yung criminal na isa, yung oras na yon, ipinagkatiwala niya ang buhay niya kay Jesus. Sino si Jesus? Ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya tagi niyo pong tatandaan kung hindi niyo pa po sinusuko ang inyong buhay. Lalo na ngayon, dumarating na naman po ang mahal na araw at magse-celebrate naman ng pag-alahala ng kamatayan ni Jesus. Sana huwag po mangyari ang ganon na lagi na lang nagse-celebrate. Dapat gawin natin, sundin natin kung ano sinasabi ng Biblia. The moment na tumawag kang sabi ng Diyos, makikinig ako. At ano sabi niya? Sasaklolohan mo kita.
tayo pong mga tao, wag na po nating hintayin pa. Yung kagaya na sinasabi ng mga ngaral na hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Sabi po si 2 Korinto 6:1, yaman kami magkakasama sa gawain ito, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinabi niya sa kulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklulong kita, ngayon na ang kakulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Napakasarap pong bulayin yung mga pangako ng Diyos. Sana wag dumating yung panahon na yung iba sabi niya, saka na lang ako tatawa pag malapit na akong mamatay. Pero mga taong ganyan ang katwiran. Eh paano kung bigla ka lumabas, nauntog yung ulo mo, yung palang kinauntugan mo, may pako. Butas ang ulo mo, patay ka. Hindi ka na makakapagsisi. Alam niyo ba yung kwento ng balot? Yung kwento ng balot, yung mama, pauwi na. Nakita niya sa isang poste, yung nagtitinda ng balot. Eh, alam niyo naman yung mga nagtitinda ng balot, kung saan ang poste, doon sila kasi may ilaw doon. Bumili ng balot yung mama. Sabi niya, bigyan mo ako, sabi niya, yung saputi. Ibig sabihin saputi, malaki yung sisiw. Ibili dyan. Binuksan, nilagyan ng asin. At saka suka, yung iba ngayon. Dati asin lang, ngayon, meron suka pa ngayon eh. Para pag yung suka, nagiging sabaw na kayo ng balot eh. Pag inigop na gano'n, lalagyan na naman ng suka. Ngayon, tinunggak po yung balot. Siyempre, nasa may poste sila. Tumama yung ulo sa poste. Namatay. Isipin niyo, paano siya namatay? Eh, yung lang at saka gumanon lang. Yun. Di ba ganun? Yung palang poste, may pako. Napako yung ulo. Di patay. Makakapanalangin pa ba yun? Makakapag-repent pa ba yun? Hindi na. Kaya sabi ng Biblia, huwag mo nang hintayin yung mga bagay na hindi mo na madama ang mabuhay sa lupa. Hindi ba pag kami sakit, anong sabi nila? Gusto ko nang mamatay. Common yan sa mga may sakit, lalo na yung mga sakit nila, grabe. Kahit anong oras, pwede na akong mamatay. Minsan, naalala ko nung araw. Sabi ko, gusto mo palang mamatay, di ba't hindi ka tumalon? Dito lang nung araw, sabi niya, gusto ko nang mamatay, ang tagal naman dumating. Sabi niya, ang alita ko, kamatayan. Ay, ito, tumalon ka na sa bintana nyo. Talaga sinabi ko, tumalon ka na. Una ulo. Para pagbagsak mo, warak talaga yan. Di ba tama? Kaya sinasabi gusto mong mamatay. Eh, ang totoo no, kaya sinasabi gusto mong mamatay, pipigilan pa. Yung pinipigil ba? Wag. Yung meron mga ganun drama. Naalala ko yung nakasama sa computeran no, sabi niya. Buhay siya sa probinsya, namatay yung tatay niya. Tapos sumagulgol siya. Itay. Sasama ko. Sagot ko, sumakay ka na sa tahol. Pag sinasaksak yung tatay mo sa loob ng butas. Yan, sigurado, sasama ka talaga sa tatay mo dyan, ako. Sagot niya, alam niyo ba, si Kuya Ramani naman, nagbibiro lang ako. Nung umuwi na siya dito sa Maynila, nagkita kami. Aba, buhay ka pa ba? Di ba sabi mo, sasama ka sa tatay mo? O naman, nagbibiro lang ako. Kala niya siguro, hindi ko si tutulak eh. Sumakay ka sa nicho,
Pag isara, ayan mo na isara. Kung talagang gusto ko sasama sa tatay mo. Di ba? Ang mga tao kasi, yung drama ba effect? Gusto pinipigilan pa silang ganyan. Eh, wag mong gagawin yan, wag mong gagawin yan. Pero ako hindi, pagka ako nakatapat mo, dadaretsahin na kita. Hindi ko na patatagalin. Kaya tatandaan niyo po ito ha. Malapit ng mahal na araw. Muli, ginugunita po natin ang mahal na araw. Selebrasyon ng mahal na araw. Sana wag lang natin panonorin, kundi gawin natin pattern sa ating buhay. Yung nakapako sa krus. Anumang oras, pag tumawag ka sa Diyos, sabi ni Yeso, ngayon din isasama kita sa paraiso. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na yung paraiso pala ay dako ng kaligayahan. Ang nais mo po ang lahat ng tao makasama mo sa paraiso. Hindi mo po gusto mapahamak ang tao, kaya pinadala mo si Yeso upang siyang magdala sa amin, aming tagapagligtas. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Ito po yung pamilya ni Kuya Ronnie, Ate Dorcas at Sister Baby. Upang kami po ay nakapag-Bible study. Okay? Bye!